Amen. So, every Friday po, dito tayo sa church, 6 p.m. onwards para sa ating prayer works, at yung mga fellowship natin doon kay Sir Berna. And then po, kahapon, nagkaroon na sila ng first meeting with yung mga bagong officers ng district natin. So, expect natin this, siguro May, no? Sa mga kababaihan. O, balik na naman tayo, no? Kung ano yung mga activities natin. Supportahan po natin kung ano yung mga gawain ni Lord para po mag-grow tayo. No? Masarap po na nakaka-attend tayo sa mga ganyang mga gatherings or fellowship. At isa na rin po na nakakapag-banding tayo. No? So, yun po. And then, nalalapit na po na ang Holy Week. Yung napag-meetingan po natin. Nandiyan naman si Sir She. O, alam nyo na kung ano yun. Kaya, yung napag-meetingan natin. Malapit na yun. April 19. Ano po? So, next week, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Opo, no? Ang bilis na. So, nakaka-excite. Sabi ko kay Pastor, nakaka-excite. Dahil syempre, iba pa rin yung magkakapamilya tayo sa CCFAG na lalabas. Ayan. So, thank you Lord dahil syempre, pag lalaki yung boss natin ang nag-decide, hindi drawing. Di ba? Pag mga kananayan minsan, pag uuwi kami, galing sa gawain, ang dami namin mga plano. Pero ni isa hindi nagkakatotoo. Ayan o, naging drawing na. Pero ito talaga, totoo na talaga. So, mas maganda po na magkakasama tayo doon. Pero syempre, unahin natin ang 7 last word ng Friday dito po. No? Mag-meditate tayo ng mga 7 huling wika, Jesus, ng Friday dito po. 3 p.m. po yun. Magkakasama tayo dito ng April 18. No? 18 po. So, yun po. Ano pa ba? 18. Opo. Ano pa ba ang announcement natin? So, siguro sa mga susunod na lang po. Okay, so ang nakaraan, ang lesson po natin ay about direction yata yun. Ano ba yun? Yung nakaraan. Confusion. Parang may naalala kong confusion. Diba? So, ibig sabihin nung nakaraan, sometimes sa buhay natin, marami tayong mga mistakes, di ba? And then, na-confuse tayo sa paggawa ng mga decisions sa buhay. Pero pag hayaan natin si Lord ang manguna sa atin. Ano po? And then, continuation, divine direction. Ako pag narinig ko ang word na divine, para sa akin, it pertains to God. No? So, direction refers to the guidance or instruction or the direction come from a higher power, no? Such as God. So, pag binigay natin, pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, no? Siya ang mag-direct sa buhay natin, I know, no? Tayo ay 101% na magtatagumpay. Pag tayo, ang dami natin pangarap sa buhay, nagbubuntis ka pa lang, ang dami mo ng plano sa anak mo, di ba? Oh, minsan, mag-aaral pa lang siya, anak, ito ang gusto kong course na kunin mo. No? Ang dami natin mga plano. Minsan, ang mga kabataan, at the age of 30, dapat milyonaryo na ako. May lupa at bahay na ako. Di ba? Pero, kung sa ganang atin lang, ang susundin natin, minsan disappointment. No? Na-frustrate tayo. What if ipagkatiwala natin sa ating Panginoon? So, sama-sama natin alamin kung ano po ang topic natin ngayon. Kasamahan po tayo ng ating pastor. Malakas po na mapuli sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Excited ba kayo muli makinig ng salita ng Diyos? Amen? Ano medyo malakas? Hindi na konti, Raymond. Ayan. Purihin si Lord. Alam ko na meron na naman panibagong ituturo sa atin ang Panginoon sa umaga na ito. At nasa first Sunday na po tayo ng April. Amen? Kahapon, bali nagkaroon kami ng
meeting. So nagkaroon na po ng planning for the one whole year ang Assemblies of God. So praise God. Sige, welcome mga anak. Sige, upo kayo dito. Bago nakita ko bagong mukha. So, muli si Lord. At alam ko na meron po din gagawin si Lord sa oras na ito. Amen? At bago po yan, sige po tayo po, yung po tayo manalangin. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umaga na ito na idinako mo ang bawat isa sa amin upang makinig po muli, Lord, ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin. Maintindihan namin, Panginoon, yung word mo at magresulta ito, Panginoon, ng transformation, Lord, sa lahat ng makakapakinig, Lord, sa lugar na ito, mga anak, Panginoon. Lord, sanctify mo, Panginoon, ang place na ito, Panginoon. Maging place ito, Panginoon, blessing, maging place ito ng pagbabago, Panginoon. Sa lahat, Lord, makikinig na iyong salita, Panginoon. Ready mo ang aming mga puso sa umaga na ito. Amin po binabalik sa iyo, Lord, God, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, ang ating magiging topic yan. Nakikita niyo na yung nandiyan dyan sa harapan nyo. So, sa ating PowerPoint is all about divine direction. No? Amen. Ibig sabihin, may direction na tinuturo. Actually, hindi ko na sana ituturo, pero sayang po. So, siguro next week, magkakaroon tayo ng series break kasi April na, no? Magkakaroon na tayo ng Holy Week. So, by next week, Holy Week, hindi, di ba? So, susunod, no? Tama, susunod pa yan. So, excited na ba kayo? Ibang gusto sumama dito, no? Doon tayo sa 100 Islands, sa Alaminos, no? 100 Island din, kasi madapit lang siya, no? So, this April, magkakaroon tayo ng series break kasi papasok na yung Holy Week. So, bilis ng panahon, no? So, bilis ng panahon. So, naniwala ako patuloy pa rin tayong ituturuan ng Panginoon. So, He is also preparing us to do the work of the kingdom. Kasi ang daming trabaho pagdating sa kaharian ng Panginoon. So, napaka-importante na maging tama yung decision. So, naalala niyo yung naging topic natin is all about decision, yung dati. So, ito magiging continuation ko dito. So, in general kasi ito, no, sa lahat ng mga bago dito or matatagal na kay Lord, magiging guidance natin itong ating pag-aaralan ngayon. So, maging tama yung action. Kasi pag mali yung decision mo, mali yung magiging action mo. Tama po ba? So, kaya patuloy tayo ng, as unbeliever, di ba? Maging blessing nawa tayo sa kaharian ng Panginoon. Naniniwala ako sa lahat ng mga nakakapakinig ngayon ng salita ng Diyos at nagre-response, di ba? Nagre-response sa salita ng Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's why tinuturo natin dito yung Word of God. Huwag niyong pagpalagpasin ito kasi importante ito. So kahit sino pa yan, kahit napakasama pang tao yan, or marami kang nagawang kasalanan, makasalanan tao ka man, alam niyo kaya kang iligtas ni Lord. Amen? No? Kung mananampalataya ka lang sa Kanya. So did you know, alam niyo po ba na base sa pag-aaralan natin ngayon, that the average adult makes 35,000 decisions a day. So dami, no? Madami po. So ang dami. So kaya lang, ang tanong dyan, sa 35,000 na average na yan, na decision na yan, ang tanong, no? Puro right decision kaya yung napagdidesisyonan mo? I mean, bakit pastor ang dami? Kasi kahit humakbang ka ng isang hakbang, kanan, paa o kaliwa, decision na yun. Tama ba ako? No? So, 35,000. Kaya pala 35,000 kasi kada segundo, pwede kang mag-desisyon eh. Diba? In a split seconds, pwede kang mag-desisyon yan. So, bakit ganun, no? Puro right decision ba ang nagagawa natin dyan sa 35,000 decision na yan? So, did you know, according to studies, no, each person spends approximately 2 hours a day deliberating over decisions. So, ang dami pala, almost 2 hours. So, nag-iisip tayo ng decision natin na gagawin natin, kasama niyan, di ba, na yung, kasama dyan yung mga simpleng desisyon kung ano yung uulamin mo, kung magkakape ka ba, o kung ano, lulutuin mo, susuotin mo ngayon, di ba? So, almost 2 hours daw ang nai-spend ng isang tao within 24 hours sa pagdidesisyon. 2 hours within 24 hours. Marami po yun. Di ba? Kaya nga lang, are you making the right one? Diba? Tama ba yung nagiging decision natin sa mga decision na yan? Tama kaya yung decision mo, especially yung mga major decision? Kasi may mga minor decisions lang. Pero meron pong major decision na tinuturo ng Biblia na sana huwag kang magkamali dito sa major decisions na yan.
No? Kaya mo na siguro yung mga minors, pwedeng sigurong makorek pa yan. Di ba? Pero yung mga major decision, ito po yung importante. Sige, if you look at the next slide, sabi po dito, sige, next slide. Sabi dyan, baba. Yan, sabi dito, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. No? Kung ano ka, yan ka. Napag-desisyonan mo yan. Sabi ni Stephen Covey, tama po siya. Lahat kasi tayo, may kanya-kanya pong pinagdadaanan sa buhay. So, iba't ibang desisyon din ang pwede nating nagagawa depende sa kalagayan ng buhay mo. So, these decisions that we made shape our lives. No? Hinuhubog nito yung buhay natin. Yan din ang nagsishape sa ating ikabubuhay. So, kung gusto mo maging maganda yung produkto mo, or maging maganda yung output mo bilang ikaw, gandahan mo yung decision mo sa buhay. Kasama po yan. So, importante po yung tamang desisyon. No? Tamang desisyon. Kung gusto mo ng success sa buhay mo. So, remember that your decisions affects, sabi po, your direction and your decision determines your destiny. Nakasalalay po dyan kung ano yung kahihinatnan po ng buhay natin. So, ibig sabihin, kaya ka nandyan ngayon, di ba? Sa kalagayan mo ngayon, kaya ka nandito sa church, unang-una, pinagdesisyonan mo yan. Amen? No? Linggo na naman, mag-church ako. Di ba? Kaya ka nandiyan ngayon. Di ba? Kaya ka nasa pamilya mo, nasa trabaho mo ngayon, nasa business mo ngayon, and even sa faith mo, kung ano yung faith mo ngayon kay Lord, kaya ka nandyan kasi dinesisyonan mo yan. Amen? So, naiintindihan na natin ang ating magiging topic. So, now the question is, paano ba ako gagawa ng isang epektibong desisyon sa buhay mo? Di ba? Sa mga gagraduate na dito, di ba? Mag-decide kayo. Nakapag-decide na ba kayo? No? Kung ano yung course nyo, kung ano, tutuloy ko ba yung pag-aaral ko, o kung ano-ano ba yan, di ba? Kung may maganda kang plano, syempre maganda rin yung magiging desisyon mo dapat. Ano ba ang gagawin mo kapag, halimbawa ako, magdi-decide na, halimbawa, may wisdom kasi na tinatawag po sa Biblia. Alam niyo po yung wisdom? Di ba? Pag wisdom, ibig sabihin, karunungan to ng Diyos. Na kapag ito yung sinunod mo, hindi ka mapapahamak. No? Ang wisdom na tinatawag sa Biblia, pagdating, meron po tinuturo ito na wisdom sa Bible, pagdating po sa pagdidesisyon. So you must know how to recognize patterns. Alam niyo yung patterns? May pattern tayong susundan para marating mo yung tama. Di ba? So patterns are the very first thing our mind uses in each of our actions. Naalala niyo yung dati? Kasi yung utak natin, naka-pattern na to. Minsan tinatamad na tayong baguhin, lagi na lang ganito. Kaya kung yun na lang yun, ang hirap natin magbago. Kasi may pattern na siya. Di ba? Kaya mahirap minsan baguhin ng ugali ng tao, mahirap baguhin ng ang bisyo o kung ano-ano pa ba. Kasi naka-pattern yan eh sa utak ng isang tao. So have you remember, di ba dati yung topic ko, yung guarding about your thought, na ang bawat tao may pattern yan na sinusundan kapag kumikilos at nagdidesisyon. Sayang lang kung ang pattern mo hindi mo binabago kasi laging mali yung magiging desisyon mo sa buhay. Di ba? Naalala nyo nung hindi pa kayo nakakilala kay Lord? Di ba? Sino dito gustong mag-church? Ayaw nyo. Kasi hindi yan nakalagay sa pattern ng utak nyo. Mabuboring kayo pag nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Hindi kasi nakapattern yan. Di ba? So, kailangan nating ilagay yan sa isip po natin. No? So, makita po natin dito, kaya ang dami nating mga pagkakamali minsan sa buhay, sigurado na marami tayong nagagawang mali sa buhay natin. Di ba? Dahil sa pattern po na yan. Sige, ito yung pagkaaralan natin. I want you to open your Bible dito tayo sa book of Jeremiah. Ayan, sa New Living Translation tayo. Sabi po dito sa Jeremiah 6:16. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around, sabi. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. But you reply, sabi ng Panginoon, no, that's not the road we want. O, di ba? Nagsalita yung mga tao, hindi daw yan yung road na gusto nilang tahakin.
So, hindi po dating daan to So, sabi po dito, it is very strong statement po na sinabi sa Jeremiah because if we notice the first line, nakita natin, this is what the Lord says. Diba? Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero kung minsan, ang tigas ng ulo ng tao, diba? Sa dulo, ang sabi diyan, no, that's not the road we want. Diba? Pagdating, binibigyan ng tayo ni Lord ng pagkakataon, di ba, na mabago yung buhay natin, na ito yung lakaran natin. Pero ang pagkakamali ng tao, ayaw nila kasing lakaran yung pinapalakad ni Lord sa kanila. No? May mga bagay na kung saan tinuturo sa atin ni Lord kung tayo ay magdidesisyon. Di ba? May mga bagay na hindi naman na dapat maranasan. No? Mga pagkakamali. Minsan kaya natin nararanasan na nagkakamali tayo. Yes, minsan natututo tayo sa pagkakamali natin. Yes, tama po. Pero kung susunod ka lang sa instruction sana ng Panginoon, sa wisdom ni Lord, di ba? Dito tinuturo ni Lord, hindi ka magkakamali. Di ba? Sa gagawin mo. Dito tinuturo ni Lord kung ano yung gagawin nila. Kung ano yung gagawin po natin. Sabi diyan, travel this path and you will find rest, sabi, for your soul. So dito, sinasabi na yung napaka-effective na paraan kapag tayo ay gumagawa po ng desisyon. So by the way, no, kahit na isang verse lang itong itatopic natin, medyo mahaba po ito. No? Dapat malaman muna natin yung background nito, kung bakit sinulat ito ni Jeremiah. No, alam niyo po that Jeremiah is preaching and exposing the unbelief and disobedience of the Jews on his days. Nagpipreach si Jeremiah kasi lahat ng mga tao nito, mga Hudyo nung araw, hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? At hindi rin sumusunod sa Diyos. Ang Judah po, ang Israel, nagsiselebrate sila niya ng 1,000 years as a nation. Ibig sabihin, nation. Simula sila naging nation nung lumabas sila sa Egypt. Naalala niyo yan? Naging nation sila, Israel na sila. So buwan na nakalaya sila sa Egypt. So ang layo na ng kanilang narating bilang bansa. Naging kaharian na dito ang Israel. Yun nga lang, sinasakop sila ng ibang mga bansa, nakapalibot po sa kanila. So pero dahil dito, malayo-layo na yung kanilang narating. Pero minsan ganyan tayo eh. Pag ang layo na ng narating natin sa buhay, pag kinokorek na tayo, minsan ma-pride na tayo. Tama po ba? Minsan ganyan po ang buhay po natin. No? Ayaw nilang magpakorek. Yung mga Hudyo dito, ayaw nilang magpakorek. May tawag na ganyan sa sitwasyon ngayon eh, word na minsan, lumalaki yung ulo. Tumitigas yung ulo. Di ba? Ayaw na magpakorek. Nagiging mayabang. Di ba? Dahil sa mga achievements sa buhay. Nagiging mayabang dahil sa posisyon. Di ba? Kaya ayaw nang magpakorek. Kaya dito, kinokorek sila ng Lord eh. So kapag nasa panahon tayo ng advancement, halimbawa, na-bless tayo, madalas minsan, nakikriticize tayo. Yung mga taong ayaw na, halimbawa, may mga taong ganyan, ayaw nila na makaluma. Diba? Si Jeremiah, dinig ng mga Hudyo, nasabi dito kasi, stop the crossroad. Diba? As for the old, pag sinabing old, ayaw nila ng makaluma. Ngayon, ito topic natin ito. Diba? Ang gusto kasi natin, puro makabago. Alam niyo, makabago. Pero dito may gustong iparating si Lord sa atin. Bakit sinasabi niya na old? Diba? Yung dati. Yung sinasabi ni Lord na dati dyan, malaking bagay po ito. Diba? Sinabi ni Jeremiah sa panahon nila, marami pong backsliding na mga tao. Parang sa panahon natin, alam niyo po ba yung backsliding Christian? Yung word, ibig sabihin, tumalikod kay Lord. Diba? Nanlamig, tumalikod kay Lord. Dati mainit naman siya, di ba? Pero tumalikod kay Lord, di ba? Gumawa ng mali sa paningin ng Diyos. So it was mentioned 53 times in the book of Jeremiah. So ang dami pala, no? Yung mga tao na tumalikod sa Panginoon, that they have sinned, no? That they should return for you all have sinned. Sabi dito, ilang beses sinabi yun? Halos 53 times sa aklat ng Jeremiah. No? It is mentioned 47 times yung sinasabi ng Lord na mag-repent kayo, bumalik kayo sa akin. Umakin yun, daming beses palang sinasabi ng Panginoon niya na bumalik sila, pero hindi nila ginagawa.
No? Na kapag hindi nila pinakinggan yung word ni Yahweh, that time, sinabi na 51 times, aalipinin kayo ng mga bansa. Ang tigas kasi ng ulo nila eh. Kaya sinabi ni Lord, kapag hindi pa kayo makikinig, ito yung mangyayari sa inyo. Aalipinin kayo ng ibang bansa. Nangyari po yun. Ang daming nakasakop sa bansang Israel noon. Nandiyan yung Persia, nandiyan yung Babylon. Di ba? Bakit inayaan ni Lord na masakop sila? Ngayon nung nakaraang topic, naalala nyo, kontrolado ni Lord or protektado ni Lord ng Israel. Ngayon, nawawala yung protection niya sa isang bansa. Bakit? Because of disobedience. Diba? Dahil hindi sila sumusunod sa Diyos. That's why si Jeremiah that time, ito yung sinasabi ng Panginoon, parating mo to sa aking mga anak. Itong verse na to, itong word ko na to, stop at the crossroads. Ito yung pag-aaralan po natin ngayon. No? That is why the Lord already taught them that they should do. Kung ano yung gagawin nila, sinasabi na ni Lord sa kanila, wisdom na ni Lord yun sa kanila, para hindi siya mapahamak. So kayo din ganyan. Alam niyo, pakikinig niyo ng Word of God dito, hindi kasayangan sa oras niyo yan eh. Hindi kasayangan ng buhay mo yan. Kasi yan nga yung aayos ng buhay mo. Kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, itatama ka niyan. Diba? Iko-correct ka niyan. Ilalagay ka niyan sa dating landas na gustong ilagay sa iyo ng Panginoon. So may a-apply natin yan sa buhay natin. God will inform us. And at the same time, God will transform us. Sabi nga dito. So sabi, next slide. Jeremiah chapter 6:16. Ayan, sa NLT. Sige, baba ko niya. May kulay. This is what the Lord says. Number 1. Ang una natin dapat gawin is, first step is, stop. Di ba? Nakita natin yan. Kasi kung babasahin natin, this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around, sabi. As for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. But you reply, no, that's not the road we want. Sabi dito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pattern is important. Yung pattern. Di ba? Naglalagay si Lord ng pattern. Ang taong matagumpay, may sinusundan po lagi na pattern yan sa buhay. Kaya siya successful, tanungin niyo yung mga successful na tao, may pattern yan na ginagawa sa buhay nila. Hindi yan minsan iila-hilata lang o walang gagawin. Di ba? Meron silang ginagawa sa buhay nila. Kapag mali po yung pattern na nasa isip natin, paulit-ulit ka lang magiging sablay at masisira lang po yung buhay mo. So kailangan magbago tayo ng pattern. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan yung 4 na step. Apat po na points yung pag-aaralan natin dito. Yung number 1 po yan. So pag-aaralan natin yan para makaiwas tayo sa pagkawasak po ng buhay natin. So pamilya, di ba? Kagaya sinasabi ko, storms of life, pwede mawasak yung buhay natin. Pamilya, negosyo, and even church. So ano yung mga divine direction na yan na tinuturo ni Jesus, na tinuturo ng Panginoong Diyos sa atin, na paano tayo magdesisyon. So una yan is stop. Pakisabi nga, 1, 2, 3, go! Stop! O yan, mahalaga yung stop, no? Di ba? Nakalagay. Ulitin ko. Tayo po nagdidesisyon araw-araw. Di ba? Kaya sa pagdidesisyon natin, meron pa na sinasabi ni Lord, meron dito na stop. Stop. Hindi lagi, sige ka ng sige. Di ba? Yung stop na yan ay magdidesisyon tayo ng tama. So bakit yung first step nito is stop? Di ba? Sige, next. Ang sabi dito, letter A, matalino kasi ang taong marunong kuminto. Di ba? So napakasimple lang. Matalino yung tao na minsan marunong siyang kuminto. This is what the Lord says. Sabi, stop at the crossroad. Sabi. So, si Lord mismo nagsabi nito, kuminto ka muna anak. Sabi. So, stop means this passage. It is simply S-T-O-P. Stop. Di ba? Kuminto. So, alam niyo po, kahit sa panahon po natin ngayon, napakadaming vehicular accidents. Bakit ba na-accident yan sa sasakyan? Di ba moving siya? At mabilis. Di ba? Nangyayari ito madalas sa mga intersections. Di ba? Ng mga daan. So, intersections kasi, yan, delikadong lugar yan eh. Di ba? Hindi ka pa pwedeng, alam ko may mga driver dito, hindi ka pa pwedeng sumuok ka agad. Kaya nga intersection. Kaya nga minsan may traffic lights eh. So you need to stop. Di ba? Sabi dito. Kung hindi man ito, mag-slow down ka. Diba? Basic po yung paghinto eh. Ang ganda tinuturo sa atin ng Panginoon dito.
Basic yan, yung pag may minor, kapag may intersection sa buhay natin. Magpo-full stop ka dapat. Di ba? Karamihan ng disgrasya dito nangyayari dyan. At sa isang sasakyan na moving, yes, importante po. Di ba? Ang stop na yan. Pero napaka-importante po dyan yung paghinto talaga. So bakit kapag hindi ka marunong huminto, kapatid? Sa totoo lang, pag hindi ka talaga marunong huminto, kapag ka nagdadrive ka, baka hindi ka talaga tuluyang hihinto. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga uusan yan. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka marunong. Kaya nga sa sasakyan, hindi mawawala yung brake, Alam yung brake, di ba? Yung preno. Disgrasya kasi nga abutin mo pag hindi ka marunong huminto. So kapag nakita natin ang ating sarili na nasa ganitong sitwasyon na, kinakailangan natin magdesisyon. Ibig sabihin, huwag kang ura-urada. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon, stop. May mga panahon ng pag-arangkada at may panahon po tayo ng pag-hinto din. Di ba? Sa pagdedesisyon po natin. Kaya nga matalino yung taong marunong huminto. Hindi lang yung marunong kang umusad, marunong ka rin huminto. So matatalino po yung mga tao na alam nilang kung kailan sila dapat na huminto. Tama po? Di ba? Ina-apply po natin yun sa buhay natin. Kalooban kasi ito ng Lord. Sabi dito, this is what the Lord says. Tinuturo mismo ng Panginoon dito, mismo ng Panginoon, kapag ikaw ay dumadaan sa isang sitwasyon na kinakailangan mo magdesisyon ng maayos, kapatid, ito munang gawin mo. Stop. Huminto ka muna. Dahil hindi po kahangalan yung paghinto, kundi isa tong katalinuhan. Di ba? Kagaya yung sinabi ko, sa pagdidesisyon, pwede ka kasing mapahamak pag sige ka ng sige. Tama ba? Pag nasa crossroad ka. So, ang sabi ni Lord, stop muna. Ito yung pinakauna. Letter B, ang sabi dito. Ang matututunan natin dito, huminto kapag, yan, ang nalilito. Di ba? This is what the Lord says, stop at the crossroad, sabi. Pero the question is, sabi dito, saan at kailan ako dapat na huminto, Pastor? Di ba? Kaya nga sinabi dyan, stop at the crossroads. Di ba? Ng buhay natin. Kapag ikaw ay nasa daanan, bisan, ganyan ang desisyon mo. Kakaanan ka ba? Kakaliwa ka? Aatras ba ako, Lord? O aabante ako? Ano ba yung magiging desisyon ko? Di ba? Kapag may pinagdadaanan ka na ganyan sa buhay, kapatid, di ba minsan may time na parang ang hirap nating magdesisyon? Di ba? Minsan magsisik pa tayo ng advice sa iba. Di ba? Ganyan kasi i-stop ka muna talaga lalo na pag-aaralan mo mabuti kasi pag nagkamali ka dyan sa desisyon mo na yan, pwedeng magiging failure talaga yung buhay mo. Di ba? Aatras ba ako, abante ba ako? Kapag may pinagdadaanan ka ganyan sa buhay mo, kapatid, katalinuhan ko yung huminto. So in short, ito yung panahon ng kalituhan. Sino dito yung kumisa nalilito sa buhay nila? Nalilito ako, Pastor lagi. Totoo po yung normal yan. Tao tayo Nalilito ka, minsan may problema ka, di ba? Hindi mo na alam yung gusto mong decision mo na gagawin mo, kung tama pa ba to, di ba? Katalinuhan po yan in short sa panahon natin ngayon, no? Pagka nalilito tayo, ito yung hindi malinaw yung minsan tatahakin mo. Huwag kang lakad lang ng lakad, di ba? Huwag oo ng oo. Di ba? Pag may kausap ka, oo ka ng oo. Di ba? Huwag lang sige ka ng sige, di ba? Huwag din naman yung hindi ka ng hindi. Mamaya sa pag hindi mo, meron namang nawala sa'yo. Tama ba? Ang dami, no? Ang hirap, no? Hirap din mag-desisyon. Di ba? Totoo po yan. Di ba? So sabi dito, hindi ka na hindi. Kasi kapag dumadaan ka sa crossroad ng buhay mo, marami ka talagang dapat na isaalang-alang dyan. Itutuloy ko ba to? O hindi? Di ba? So it is a must stop. Dapat stop, ang sabi dito, every time na nasa crossroad ka, every time na nalilito ka, huminto ka muna daw para hindi na matagdagan pa yung pagkakamali mo, kapatid. Di ba? Ang mahirap kasi sa atin, mali na nga yung ginagawa natin, dinidiretso-diretso pa rin natin. Tama ba ako? Ito yung tinuturo ni Lord Mali na nga yung ginagawa mo, anak, dinidiretso mo pa rin. E di lagi ka ng mali. Di ba? So tandaan natin na nakakapagod din minsan, lakad ka na lakad. Di ba? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Nakakapagod yung andar ka ng andar, sa sasakyan mo.
Diba? Mauubos na pala yung gasolina mo, mauubos na yung oras, mauubos na yung panahon mo. Kasi puro ka lang arangkada. And this is the question. Sabi nito, napapagod din kasi tayo. Napapagod ka na ba? Naiinis ka na ba sa buhay mo? Di ba? Nalilito ka na ba? Hindi mo... Kumbaga, kung ganyan dumating sa buhay mo yan, kapatid, ang pinaka-unang gagawin mo, sinabi ni Lord, stop. Hinto ka muna. No, kapag ka huminto ka kasi, alam nyo, tayo, para nandyan kayo, pag huminto ka, makakapag-isip tayo ng pwede nating gawin. Kapag huminto ka, sinasabi din sa Biblia, ito yung time mo na pwede ka rin mag-devotion, mag-meditate sa salita ng Diyos. Kaya nga pinapa-stop tayo ni Lord eh. Alam ko lahat kayo dito busy. Sino dito hindi busy? Pero minsan, pinapa-stop tayo ni Lord sa mga ginagawa natin sa buhay para makapag-desisyon ka rin ng tama. Kaya praise God, nandito kayo ngayon. Palampakan niyo nga si Lord. Diba? Stop, napaka-importante ito. Ayaw kasi ni Lord yung kung minsan busy ka na sa buhay, tapos nakikita ni Lord yung ginagawa mo, papunta lang pala yan sa kapahamakan. Diba? Stop, sabi ng Panginoon. Nakikita ni Lord yung mga tao sa aklat ni Jeremiah, yung mga Hudyo, kung ano yung mga pinagkagagawa nila sa buhay. Napapalayo na sila sa Panginoon. Ikaw, tingnan natin yung buhay natin. Minsan yung kabisihan, yan pa nga yung maglalayo sa'yo kay Lord eh. Tama po ba? Stop! Diba? Kasi yung mga taong mga busy, sila yung mga taong minsan hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos at hindi malabong mangyaring magkaroon sila ng kaligtasan or blessing. Bakit? Kasi lagi silang busy sa buhay nila. Di ba? Lagi silang may ginagawa. No? Sabi ni Lord, huminto ka muna. Di ba pag kay Lord, laging tinuturo ng Panginoon yung kapahingaan nasa Kanya. Minsan pagod na yung buhay natin. Sige pa rin tayo ng sige. Ayaw nating hanapin yung kapahingaan kay Lord. Ayaw natin munang huminto. Magdesisyon ka ng tama kasi ito yung right time para makapagdesisyon ka sa Panginoon. Kaya pinapahinto din tayo ni Lord. Di ba? Hindi ibig sabihin nito, pahihintuin ni Lord yung buhay natin. Hindi. We are talking about the divine direction here. Di ba? Yung divine direction na dapat mong tahakin sa buhay mo. That is the question now. Napapagod ka na ba? Kasi ang daming mga tao dito pagod na sa buhay nila, naiinis na sa buhay nila, nalilito na sila. And if you have a series of choices and you have a hard time na sinatawag dito na mamili sa isang bagay, ang sabi ng Panginoon, you have to stop. Diba? Pero hindi ito na natatapos dito. First point pa lang yan. 4 tayo. So you have to stop for a while. Huwag muna gumawa ng desisyon. Huminto ka muna. Kapag ikaw ba magdi-decision ka ng mga major decisions, nananalangin ka pa ba kay Lord? Lord, tama ba itong decision ko? Baka mamaya kinakalimutan mo na si Lord eh. Di ba? Huminto ka muna kapag nalilito ka. So, here are 4 situations where you will be wise. Ang tawag nga dito, kahit ng mga psychologists, di ba? Ang tawag nila dito is hold. Alam niyo yung hold? H-A-L-T. Hold. Ibig sabihin sa Tagalog, ano yung hold? Iintok ka rin, di ba? Hold. Sige, next slide. Ang sabi dito, sige, baba ka. Isa-isahin natin ang hold na yun. Sabi, don't make decision when you are... Sino ditong gutom na? Maya, no? Nasa 11 pa lang. Naiinis na ako sa'yo. Gutom na ako, pastor, ha? Bilisan mo na yan. Sabi niya, di ba? Gusto ko na lumabas dito sa church. Gutom na ako. Alam niyo yung hungry? Delikado yan. Huwag ka magdidesisyon na gutom ka. Di ba? According to expert and scientists, di ba? May mga hormones daw na nilalabas po yung ating katawan kapag tayo ay nagugutom. Di ba? Kapag nasobrahan po yung hormones na yan, nagpuproduce yan ng negative effect. Di ba? Indecision making. Sabi po ng mga pag-aaral. So kapag kaya kayo, pag kayo mga boss dito, pag yung gugutomin yung mga trabaho, hindi makakapagtrabaho ng maayos yan. Tama ba ako? Yes! Di ba? Huwag yung gugutomin, di ba? Pagka ganyan. So, ibig sabihin po nito, di ba, may impulse control yan sa atin. So, kaya marami nagkakamali kapag nagdi-decision sila nang hindi sila kumakain. Di ba? So, hormones that are released during hunger
affects your decision making. May hormone po na responsible po dito. Yung tinatawag nila yung ghrelin. Di ba? Yung ghrelin, it released before making meals or known to increase appetite. So yan pala yung nag-release, di ba? So kapag hindi ka pa kumakain, dadami daw yung ghrelin na yan na mapuproduce ng katawan natin. Kaya nagkakaroon tayo ng negative effect. So delikado din pala yan sa both decision making natin at impulse control. Di ba? Ano pa? Letter A. H yung muna. Letter A is huwag ka na magdidesisyon pa kapag ikaw ay sino dito nagkagalit. Lagi na lang galit. Huwag ka magdesisyon kung lagi kang galit, ha? Nako, hindi magiging okay yung decision ko, sinasabi ko sa'yo. Alam niyo yung dad, nakarang week lang yun, may writer na napanood ko sa Facebook yun. Sino nakapanood doon? Diba yung writer, dalawa sila yung magkamapala yun, tapos naka-SUV yung isa yun. Yung galit, diba yung road rage? Wala namang masama, wala namang talagang mabuting nadudulot yan eh. Diba? Kapag ka galit ka, makakapag-decide ka talaga. Eh, may baril siya eh. Diba? Nakapag-decide, nagdilim yung paningin niya. Diba? Sabi nga niya, dapat yung 30 seconds mo na yan, pag galit ka, mahalaga yan. Kasi yan yung magsisave ng buhay mo. Please lang, 30 seconds. Kahit 30 seconds, mag-stop ka muna. Tama ba ako? Dahil pag hindi mo ini-stop yan, ano nangyari? Namatay yung isang ano, di ba? Kahit 30 seconds, mahalaga yan para sa'yo. Kaya dapat tayo, mga anak ng Diyos, kapag ka, yung angry, yung anger natin, yung galit natin, dapat tinitimpi na natin yan eh. Marunong na tayo magtimpi. Sino dito marunong magtimpi? Ay, wala. Sige. According to Harvard Business Review, in September 2010, sabi, they said it has a negative impact on a person kapag siya daw nagdidesisyon out of anger. Ah, di ba? Totoo pala. So example, naalala ko, di ba? May mga ganyang mga tao eh. Kapag ka, minsan nagdidrip talaga yung paningin mo, pag sobrang galit ka na. Di ba? Totoo po yan. Bihira na makagawa tayo ng tama. Kapag galit na galit tayo, magdidesisyon tayo. Nagre-resulta po yan ng sama ng loob, physical injury, emotional pain, and even death. Saka mo marirealize, ay, mali pala yung decision ko. Pwede mo bang ibalik yung panahon? Hindi na. Hindi mo pwede ibalik. Hindi mo pwedeng buhayan yung namatay. Di ba? Hindi po pwede. Kaya tinuturo po ito sa atin. So ano ba next? Bilisan na natin. Letter A. Date na sobrang yata. Sige. Angry. Baba. Baba pa. Ano wala? Hungry yung tawag dito. Sige, taas mo na lang. Hindi siguro nakopya. Sige, baba. Ayan, taas. Sabi dito, ang susunod dyan, di ba, angry. Ayan, sabi dito, ibig sabihin, ayan, Proverbs 3 baba. Ayan, Proverbs 29:11, sabi, fools vent their anger, but the wise quietly hold it back. So, totoo po, kahit ang Biblia, sinasabi po yan sa atin. Ang mga hangal daw, ang mga fool, ibig sabihin, lalo nila, kumbaga, tinutulak lalo nila yung galit nila. So nilalabas lalo nila yung galit nila. But the wise, sabi dito, yung mga taong wise, hold it back. Ibig sabihin, yung mga wise na tao, marunong daw huminto. Marunong niya, huwag ilabas yung galit niya. Katalinuhan po yung paghinto. Yung sinasabi po natin dito. Kapag galit ka, diba, nagalit ka, hinto ka muna. Hindi ko sinasabing bawal magalit ha, kasi si Jesus nagalit din siya, di ba? Naalala niyo yung templo, pinagsisira niya yung mga tinta. Eh, tama naman desisyon to ni Lord, di ba? May mga maling kaparaanan, di ba? Kasi para ilabas yung galit natin, di ba? Kapag hinayaan mo yung galit na yan, hindi ka huminto, malamang, no? Na makakagawa ka ng pagkakamali, na pagsisisihan mo habang buhay. No? So don't make decisions when yung una, hungry. Pangalawa, angry. And then pangatlo, sige next. Ano yung pangatlo natin? Baba. Ano yan? Sino dito yung mga laging nag-iisa lang? Yung lonely sila. No? Malungkot. Alam niyo yung malungkot? Yung word na malungkot. One main temptation po ng mga tao ay sila ay nagdidesisyon sa kanilang sarili lamang. Alam mo yung hindi sila
naghahanap ng seek ng advice ng iba? Yung sinasarili mo lang yung problema mo? Makikita mo yung isang tao nagkukulong lang siya sa kwarto niya. Sinasarili niya lang yung problema niya. Dapat maintindihan mo na importante po yung makakasama mo or sumasama sa'yo or wise counsel kapag ikaw ay nagdidesisyon. Importante po na meron kang kasama sa buhay. For example, kahit buhari, kahit presidente po yan, or prime minister yan, kumukuha din yan ng wise counsel. Ano yung counsel? Tagapayo. Ibig sabihin, advisors, para hindi sila magkamali sa desisyon po nila. Kung sila kumukuha ng ganyan, tayo pa kaya? Di ba? Na mga ordinaryong tao lang. Minsan nagbabayad yung mga yan ng napakamahal para humingi lang ng advice sa mga matatalinong tao kapag naguguluhan yung isip nila sa pagdidesisyon. So don't make decisions when you are lonely. Ano ito lonely? Nag-iisa lang yung malungkot. So, lapit ka sa taong pwedeng makatulong dapat sa'yo. No? Lapit ka kay pastor, lapit ka kay church, sa church, mga church leader, no, pwede mong pagsabihan para matulungan ka, na pwede magbigay ng advice sa'yo. No? Huwag mong sasalilinin yan, kapatid, lalo kung mabigat yung pinagdadaanan ng buhay mo. Well, in fact, karamihan ng mga suicidal na naitala sa buong mundo, alam mo yung suicidal sa Tagalog? Karamihan po dyan na naitatala, kaya sila po nagpakamatay kasi wala silang pinagsasabihang problema sa buhay nila. Tama po? Di ba tama? Sabi dito, hindi naman nila may isipang magpakamatay. Di ba? Hindi naman nila may isipan yan kung may kasama sila. Pansinin mo, lahat ng mga ganyan nangyayari, nagsosolo lang sila sa buhay. Tama ba? Makikita mo na lang, nasa kwarto, di ba? So na ganyan po ang nangyayari, hindi naman nila, kumbaga, walang pipigil sa sarili nila eh. Di ba? Sa gagawin po nila. Kaya don't make decisions when you are lonely. Yung nag-iisa ka lang. Nagagawa nila yan kapag wala silang kasama sa buhay. Mag-isa lang sila. So, marami kang maling magagawa kapag mag-isa ka lang, kapatid. Well, in fact, di ba? Maraming lingkod din ng Panginoon bumagsak dahil mag-isa lang sila sa buhay. Alam niyo po, kahit matagumpay po si Prophet, kilala niyo ba si Elijah? Si Prophet Elijah. Di ba matagumpay din siyang prophet? Nanalangin yun, no? Kalaban yung mga prophet ni Baal, no? Ang dami. Pero siya, nanalangin siya sa Diyos. Bumaba yung apoy. Di ba? Ang tindi ng himala. Pero nagkaroon po to si Elijah ng anxiety. Alam niyo yan, after niya magtagumpay doon sa mga prophet, nalaman niya na gusto siya ipapatay ng reyna. Nagtago yun sa kuweba. Ibig sabihin na depressed, nalungkot, naging lonely siya. Di ba? Paano na lang kung hindi siya kinausap doon ni Lord? Sabi ng Lord, gusto mong kunin mo ng buhay ko. Sabi ni Elijah yan mismo. Ayoko na mabuhay. Even the man of God, wala pong exemptions po dito. So don't make decisions when you are lonely. Sabi nga, next slide, sabi Proverbs 11:14, nakalagay, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, counselors, there is safety. Amen? Kaya nga may church eh. Amen? Kung meron kayong mga leader, tinuturing na leader sa church, pwede niyong pagsabihan yan. Kung leader nga talaga yan. Amen? Pwede niyong pagsabihan yan, pwede mong kuhanan ng advice yan. Diba? Kung godly talaga yan. Diba? Makakapagbigay sa'yo ng tamang advice yan. So, marami kang magagawang maling desisyon na pagsisisihan mo bandang muli dahil hindi ka muna nakapagtanong sa iba. Ang sabi dyan, sige, next slide. Ito na yung pinakauli. Sabi, don't make decisions when you're tired. Ayan, tired. Ibig sabihin, making decisions when you are tired is not wise. Kapag ka daw ikaw ay pagod. According to April 29, 2015 article in Business Insider, sabi dito, you and I make an important decision in life within 2 hours of waking up in the morning. Pagka ikaw daw ay magdidesisyon, mas maganda daw yung nakapagpahinga ka sa, di ba, kagigising mo sa umaga. Hindi yung puyat ka, hindi ka nakapagpahinga. Kailangan maayos yung sarili mo, nakapagpahinga ka. Avoid making decisions in the middle of the afternoon na daw if you want to be productive.
Huwag ka daw magdidesisyon kapag kayo talagang pagod ka na in the middle of the afternoon, siguro alas 2, alas 3, medyo pagod ka na nun eh. Di ba? So, what this study simply means, di ba? Gamitin mo daw yung oras mo na maayos yung pag-iisip mo na hindi ka pagod kapag nagdidesisyon ka. So, mahalaga pala yung nakatulog tayo, yung sa umaga. Di ba? Pagdating sa tagumpay, hindi lang time management po yung importante sa atin. Napaka-importante po, higit sa lahat, yung energy management. Ano yung energy? Di ba? Hindi natin sinasayang yung pagod natin. Kung importante yung desisyon na gagawin mo, tapos gagawin mo siya ng pagod ka, gagawin mo siya ng inaantok ka, sasablay ka talaga dyan. No? Yung major decision, dapat ginagawa yan kapag nakapag-rest po tayo ng maigi. Yan ang sinasabi po dito. For example, ako nagre-rest talaga ako every time na, halimbawa, gumagawa ako ng preachings ko. Kasi minsan nakakapagod sa utak eh. Alam mo yung utak, kasi papaganahin mo dyan eh. Mag-i-stop muna ako, di ba? Itutuloy ko pagka ini-stop ko muna yan. Minsan pagka pagod ako, lalabas muna ako, hanap ako ng hangin na, na fresh. Di ba? Sino dito yung ganyan? Yung minsan napagod yung utak ko, yung parang gusto mo munang gusto mo munang ipahinga. Di ba? Tama yun. Kasi pag pagod ka na, ganyan ako eh. Nag-i-stop muna ako. Itutuloy ko na lang isang kinabukasan. Di ba? Ayoko muna. Lalo ngayon, medyo marami-rami kasi ang trabaho ko, di ba? Minsan may mga times pa na, alam niyo, graduation ngayon, meron akong kakilala na kaibigan na pinasok pa naman sa akin yung mga wala na ako ibang kakilala. Nagkakawa nito. Ano yung mga certificates na yung sa mga early childhood development, yung mga bata, di ba? Eh, dami-dami no, ilang barangay dito. Sabi ko, huwag mo nang kunin yung iba dyan. Kung gano'n, pinapahirapan mo lang ako. Nagkaalit din ako sa kanya. Sabi ko, pero sorry lang. Kasi nga, ang dami, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko kaya. Sige, kumuha lang ako ng kaya ko. Di ba? Kasi minsan, papagodin ka niyan, hanggang mamaya, hindi ka na makakapag-decide ng maayos, hindi ka na makakapag-isip, kasi napagod ka na. So, sabi dito, nakakapagod din. Di ba? Kaya dapat, kaya pinag-aaralan natin yung mas stop. Di ba? Kailangan mo rin mag-stop. Di ba? Hindi ka, kung ano pa, may business ka, hindi ka po pwedeng tanggap ka ng tanggap. Tapos hindi mo naman magagawa yung tatanggapin mo. Mapapaaway ka. Tama? Magkakahalit sa'yo yung customer mo. Di ba? Tanggap ka ng tanggap. So, mag-set ka rin na kaya mo lang gawin. Kasi hindi naman tayo, hindi ba unlimited yung natin kakayahan natin yung skill. Meron din tayong pagkakang dapat mag-stop din tayo. Di ba? Sabi dito, no, kailangan ma-manage natin ng maayos. Tayo kasi mga tao, minsan inuubos natin yung energy natin sa mga minsan pag-iisip ng mga minor things lang. Di ba? Alam niyo yung mga minor things? Pagudi mo yung utak mo, manood ka lang ng teleserye. Ano yan? Mga minor things lang naman yan Pagudi natin yung utak natin, kapapanood, pagudi natin sarili natin. Di ba? Kung sa mga bagay, mga minors lang po yan. Kailangan mag-reserve ka rin daw ng energy. Di ba? Sa isip mo, para sa major decisions na gagawin mo. So yung energy management po, mahalaga po yan. Don't make decisions when you're tired. Kaya tama si Lord sa sinabi niya na stop at the crossroad. Number 2, sige, bilisan natin. Sabi dito, first step, stop. Second step is look. Sabi dyan, look around. Stop at the crossroad, look around, ask for the old godly way. Sabi dito, yung look in Hebrew, next slide, look in Hebrew is, sabi dito, is ra'a. Baba. Ra'a. Sabi dito. Taas mo ulit. Ayan. Masyado yatang bumaba. Yan, isang baba lang. Yan. Yan. It is wise to watch. At sabi dito, yung look dyan sa Hebrew is ra'a. Ibig sabihin is consider, is discern, or observe. So, hindi ka hihinto for the sake na huminto ka. Kundi, humihinto ka kasi may gagawin ka. Kaya look around. Ang sabi dito, pag hinto mo, maglo-look around ka. So, kasi sabi dyan, sige, it is wise to watch. Sabi dito, kaya look around nakalagay. Sabi dyan, sige, next slide. Sabi, observe. Nandun dyan, nakita ko. Sabi ni Publius Cyrus, sabi dito, observation at old age brings wisdom. Sabi dyan. So yes, kailangan naman talaga ng katalinuhan sa pagtanda. Pero hindi lahat po ng mga tumatanda nag-gain ng talino.
sabi niya. So kaya napaka-importante ng observations. Yung word na observations, kahit na umidad kasi tayo, kung hindi naman tayo natuto ng mga mahalagang bagay sa buhay natin, tatanda rin tayong paurong. Sabi diyan. So tandaan na marami kang maipapanalo na bagay kung malayo pa lang, alam mo na yung gagawin mo. So mas maraming natatalo kapag close fight. Ano yung close fight? Yung iba, pag nakikipaglaban, malayo sila, ayaw nilang tumikit. Di ba? Ibig sabihin, it is wise to watch. Mas mahalaga na inoobserbahan mo muna yung pwedeng mangyari, malayo pa lang. Di ba? Yung mata natin parang sandata din yan eh. Di ba? Discernment din yan eh. Sabi, next slide. Sabi, you can discover what your enemy fears most by observing ito. The means, the uses to frighten you, sabi ni Eric Hoffer. So, sandata daw yung mata natin. Katalinuhan po yung nag-observe muna tayo bago tayo mag-decide. Letter B. Sige, next slide. Mag-decide. It means situational awareness. Sabi dito, yung letter B na, look around. Situational awareness. Ibig sabihin, be aware first. Maging aware ka muna dun sa mga susunod na tatahakin mo. Malaki kasi yung maitutulong kapag nag-observe ka muna eh. Uobserbahan mo muna. Di ba? Kailangan mo ng situational awareness na tinatawag ko. Kaya ka nag-observe kasi tinitingnan mo yung kapaligiran mo, tinitingnan mo yung mga competitor mo, no? At kumukuha ka ng ibang mga impormasyon na susunod na tatahakin mo. Kaya nag-oobserba muna tayo. Hindi tayo basta lagay lang ng lagay, di ba? Ng business mo saan-saan. Tinitingnan mo muna. Kaya the more accurate the information, the better the decision making will be. Di ba? Sabi niya, sige next slide. Ang sabi sa observation, ayan, observation is more powerful than knowledge. Di ba? Especially when it comes to making decisions. Sabi ni Darren Matthews. Di ba? Totoo po, hindi po laging knowledge is power. Kasi maraming ting mga tao, knowledgeable sila sa paggawa ng mali. So they are expert in doing wrong. So ang daming tao magaling po gumawa ng mali. Hindi naman puro tama ang ginagawa nila. Kaya sabi diyan, observation is more powerful than knowledge. Dapat nag-o-obserba muna tayo. Sige, next slide. Ano ba? Wisdom tends to grow in proportion to one's awareness of one's ignorance. So you became more wise if you know that you are ignorant sa mga bagay na yan. Kasi nga, kung hindi ka marunong sa bagay na yan, gagawa ka ng paraan para matutunan mo muna yan. Di ba? So, kaysa naman na magmarunong tayo, halimbawa, pag nagmamarunong tayo, paulit-ulit naman tayo nagsasablay, di ba? Kasi nagmamarunong tayo. Dapat, mag-obserba ka muna bago mo gawin yung isang bagay. Hindi yung gagawa ka na, magkakamali ka na. Di ba? Well, in fact, ang isang definition ng foolishness po, na sinasabi po dito, ay yung lack of common sense. Pag sinabing common sense, di ba, yung tipong alam mo na yung isang bagay na mali, pero tinutuloy pa rin natin gawin. Yung po yung sinasabi ng foolishness. Kaya sinasabi niya sa Biblia na nagiging wise ng isang tao daw, nagiging wise kapag aware siya sa mga kakulangan niya sa buhay. Ibig sabihin, willing siya mag-observe, willing siya munang matuto sa mga bagay na dapat niyang malaman bago siya mag-desisyon. Di ba? Next slide. Sabi, awareness is like the sun. When it shines on things, they are transformed. So, ganyan po yung awareness. Napaka-importante ng awareness dito, yung look around. No? It is wise to watch. Again, yung mata po natin, ginagamit din natin yan bilang sandata. So, laging mag-observe kasi nga siguradong may mga tama at mali na magiging desisyon natin sa buhay. Kaya pag-stop natin, kailangan nag-observe din tayo. Di ba? Tandaan na dito sa mundo, aalokin ka ng maraming option. Di ba? Alam niyo sa mundo natin, there is evil and there is godly. Pwede kang alokin, di ba? May masama, may mabuti, may good, may better, at may best. Lagi natin tatandaan. Next slide. Exercise your observation. Sabi dito, muscle, and you will become a more powerful decoder of the world around you. Sabi ni Navarro. So maging aware daw muna tayo. Number 2, yan look, maging aware tayo sa mga susunod na magiging galaw natin, sa mga dadaanan natin, sa mga available na opportunities bago na pwede mong makaharap, bago ka mag-decide. Then, number 3, sige, third step tayo. Para mabilis. Sabi dito, third step is stop, look, akala nyo listen na, no? Third step is ask. Huwag mo nang listen, ask na lang. Kasi yan yung nasa Bible, no? So dito,
Ask. Pag sinabing ask for the, kasi sabi dito, stop at the crossroad and look around. Ang susunod, hindi po look. Yun din eh, look. Hindi po listen. Ask for the old godly way and walk in it. Sabi dito. So maraming tao, nagkakaroon ng maling desisyon po sa buhay kasi mas inuuna yung bibig nila kaysa sa mata nila. Di ba? Sa pag-o-observe. Bibig mo na, no? Talak mo na, ganyan, di ba? Tama yung pagkakasunod-sunod po dito. Hinto ka muna, then look, then ask. Diba? Tama po ba yung gagawin ko? So malaking tulong para mapatibay mo yung desisyon mo na yan. Bukod sa nag-observe ng maigi, kasunod yan, nagtatanong din tayo, lalo na kung hindi mo talaga alam yung susunod mong gagawin. Letter A, sabi dyan, ask the tried and true way. Yan yung pinapatanong sa atin ng Panginoon. Yung tried and true way na yan. So yung praise dito na ask for the old path, no? Yung godly way na yan, binabanggit dito, paborito po ito ng mga tao na ino-oppose pagdating sa pagbabago. Ayaw nila ng pagbabago, kagaya sinabi ko sa inyo kanina, kasi old godly way. Alam niyo, minsan yan po yung ginagamit na natin daan. Yan. Yung verse na yan. Pero iba yung pagkaka-explain niya. Pero ito po yung kahulugan talaga nito, yung sinishare ko sa inyo. Pagbabago ng organization, di ba? Again sila, pagbabago ng church, ng religion, ito yung gusto nila, di ba? Yung luma na lang, minsan ayaw, yun ang ayaw nilang gawin, di ba? Pero hindi po yan ang ibig sabihin yan. Yes, may magaganda sa bago, may magaganda din po sa luma. Kaya sinasabi ni Lord dito, ask for the old godly way. Yung old ways na tinutukoy po dito, ano ba to, pastor? Di ba? It refers to God's truth. Diba? As revealed in His Word. Ito yung tried and true way. Ito yung salita ni Lord pala yung tinutukoy dito. Sabi ni Jesus, diba? Heaven and earth will pass away, but His Word will still remain. Sabi Jeremiah 6:16, next slide. Sabi, God's message yet again. Sabi, go stand at the crossroad and look. Sa the message version, maganda. Ask for directions to the old road. Yung old road na tinutukoy dyan, yung salita pala ng Panginoon, then take it. So therefore, yung old way dito, tested and true way po siya. Sometimes, if you want to move forward, you've got to think backward. Ibig sabihin, kailangan mo rin mag-isip ng pabalik. Ano yung pabalik na yan? Ito yung pinapabalik tayo ni Lord sa tama, yung salita ng Diyos. Sino ba? Ang pinalilingon kasi sa atin dito ng Panginoon, yung tried and true way na sinasabi niya dito. Ito yung salita ni Lord. Sino ba yung mas magaling? Sino ba yung mapagkakatiwalaan? Di ba si Lord? Di ba? Salita natin, salita mo, or salita ni Lord. Di ba salita ni Lord ang magaling? Kung naniniwala ka na matalino si Lord, susundin mo yung salita niya. Amen? Kasi matalino ang Panginoon. This is the tried and true. Sabi dito, ang dami pong tao ngayon, puno ng regret yung buhay nila. Kasi na-realize nila na kung natuklasan lang sana nila yung totoong salita ng Diyos, at sinunod ko na lang sana ang salita ng Diyos, hindi sana hindi nasira yung buhay ko. Alam mo, ang daming sira ang buhay. Kasi nga hindi sumunod sa salita ng Diyos. Di ba? Umayos sana yung desisyon nila, buhay nila. Kaya lang, hindi sila sumunod. Ang daming bagay na nangyari ngayon at mangyayari sa inaharap, pero sa Bible, ang tagal na palang nakasulat at sinabi sa atin, as the tried and true way. Dito pa lang sa Jeremiah, ito yung salita ng Diyos. Letter B, ano ba? Sabi, as the good and godly way. Kasi sabi diyan, the path is that leads to blessings. Sabi, as the good, sabi dito, and godly way. Bakit? Tatahan ka na rin lang doon ka na sa, di ba, kung tatahan ka na rin lang, doon ka na sa tamang path na pinapadaan ni Lord. Huwag ka na tumahak doon sa maling daan. Di ba? Doon sa sumpa na daan. Dalawang lugar lang naman yan. It's either lugar ng pagpapala or lugar ng sumpa yung tinatahak mo. So of course, ang good and godly way, pag sinabi nito, maka-Diyos to at hindi makamundo. Alam niyo, malaking pagkakaiba ng worldly at godly. Diba, minsan tayo ayaw natin ng godly, gusto lang natin puro worldly. Kasi doon tayo nag-enjoy. Pero makademonyong paraan pala yan, solusyon sa buhay. Ayaw natin ng sa Diyos. Next slide. Proverbs 14:12. Sabi, there is a way that seems right to a man, but in the end of it, leads to death. Meron din palang way, nakala natin, tama sa paningin natin, mga tao.
may mga bagay, maraming bagay na kung saan akala natin tama. Ang una kasi na naitutulak ng utak natin na gagawin natin, yung pattern natin ng pag-iisip natin. E paano kung yung pattern ng isip mo nga mali? Diba? Kaya importante, napapakinggan natin yung message ng Panginoon kasi nadadagdagan yung pattern ng isip natin. Diba? Isulat mo, masterin mo, ipasok natin sa utak natin yung napapakinggan natin sa church. Diba? Yung Word of God. Master this pattern. Diba? Ang sabi dyan, stop, look, ask. Kapag ka daw nag-stop ka, nag-observe ka, ang kasunod, dapat nakikinig ka ng salita ng Diyos, ask. Diba? May true and tried and true way, may good and godly way ka pala na binibigay ni Lord sa'yo para hindi ka mapahamak sa desisyon mo. Sabi dito next slide, our brain reveals our choices before we're even aware of them. Totoo po sa new research ng UNSWCD. Doon, nire-reveal na ng utak natin before mo palang piliin yung choice na yon. Diba? Ganyan tayo eh, nauuna na siya. Diba? Kung ano yung gusto mong bilhin. Diba? Nire-reveal na ng utak mo kung ano yung gusto mong bilhin. Diba? Kung ano yung type mo na bilhin. Diba? Nagamit. Alam mo na yan bago mo pa siya bibili. Diba? Para sinasabi sa'yo na isip mo, kailangan pa bang tanungin yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Di naman ganyan yan eh. So, sabi dito yung next slide, ask, ang sabi dyan sa Hebrew is shahal. Ibig sabihin, inquire, carefully, seek, and consult. Diba? Sabi dyan sa ask na yan sa Hebrew yung shahal. So ang daming naliligaw kasi hindi nagtatanong. Diba? Minsan may iwasan natin yung laki ng gastos natin, yung nasayang na pagod po natin, nasayang na resources natin, kung nagtanong muna sana tayo. Diba? Stop, look, and ask, sabi dyan. So ngayon, ito ang maganda. Kanino ba ako dapat magtanong, Pastor? Pag nag-ask na ako. Diba? Stop, look, ask. Diba? Pero pinag-usapan natin ngayon from the book of Jeremiah. Sige, next slide. Ang sabi dito. 6:17 NIV. I posted watchmen. Sinabi naman na pala ni Lord eh. Over you, who said, listen for the sound of the alarm. But you replied, no, we won't pay attention. Next slide pa. Pero mas maganda eh. Yeah, magandang balita, Biblia. Tagalog. Kaya't si Yahweh ay humirang ng mga bantay upang marinig ng Israel ang tunog ng kanilang trumpeta. Ngunit sabi nila, hindi namin yun pakikinggan. Sabi. Yung sinasabi ditong watchmen, no, naglagay na pala si Lord niyan mga yan, kahit sa panahon po natin. Ano ba yan? Sino ba yung mga yan? Ito yung mga pastors, ito yung mga evangelists, ito yung mga disciple na salita ng Diyos. Nagtuturo na salita ng Diyos para hindi ka maligaw. Sabi diyan, ask the people of word, not people of the world. Diba? Doon ka pala dapat magtanong, sinasabi ng Panginoon. Magtanong ka sa tao na may consistent devotional life, sa mga taong may totoong relasyon sa Diyos. Doon ka magtanong, sabi ng Panginoon, sa mga tao na kung saan nagpapatuloy na lumago, diba, sa ating Panginoon, doon ka magtanong, sabi ng Panginoon. Tiyak na hindi ka mapapahamak kapag sa kanila ka nagtanong. Pero sa atin, may pastor na nga tayo. Kung minsan, hindi natin tinatanong pag nagdidesisyon tayo. Diba? Doon ka pala daw magtanong. Sabi, tiyak na hindi mapapahamak kapag sa kanila ka nagtanong. Kaya nga lang, sinasabi ng mga tao dyan, sabi ng mga tao, ayaw naming makinig. Nandiyan ba ba kaya? Hindi namin yung pakikinggan. Ayaw namin makinig. Kapatid, godly people know the godly way. Dapat maintindihan mo. If you want your decisions to be not only good but also godly, kapatid, magtatanong ka at makikinig tayo sa mga godly people. Ito pa yung sinasabi ng Lord dito. Kaya huwag ka na namang takamaran. Huwag mong takatamaran mag-church. Amen. Palakpakan niyo ang mga sarili niyo. Nandito kayo sa church. Lord and godly way. Hindi na pipace out ang salita ng Diyos. Tandaan nyo yan. No? Hanggang hindi pa dumadating si Kristo, magpapatuloy yung salita ng Diyos. Magiging light yan ang path nating lahat. Kaya dapat huwag yan mawala sa'yo. Diba? Yan ang gusto ni Lord. That's why mayroon tayong church. That's why may discipleship. That's why nag-i-exist tayo si CFAG dahil sa salita ng Diyos. Diba? No? Kaya may church.
Para mag-grow tayo spiritually. Kaya mahalin mo rin yung church mo. Praise God. Kahit nga dito, ako natutuwa ako. Dito siya ngayon. Di ba? Kapag tumawag pa sa akin yan. Nakahanap siya ng church from Ilocos. Sige, palakpakan natin siya. Kasi gusto ganyan from Ilocos. Di ba? Naghanap ng church. Nakita sa online. Nakita si CFAG. Tapos nakita niya yung gwapong pastor doon. Hindi, joke lang. Wala naman akong mukha doon. No? Number, tinawagan ako. Sabi ko, ako pinaka na nag-uumapaw yung kaligayahan ko, yung may tumatawag na may naghahanap ng church. Amen. Sana kayo din. Pag lumunta kayo sa ibang lugar naman, hanapin nyo rin, di ba? Hanapin nyo rin yung magkakaroon kayo ng church. Kasi makakatulong sa'yo, mag-grow ka spiritually. Para matuto ka pa ng salita ng Diyos. Para lumalim ka pa kay Lord. Importante ang church at blessing yan. Na may church ka. Blessing yan na may nagpapastor sa'yo. Di ba? May pinapakinggan ka. May nagmo-motivate sa'yo. Blessing yan. May nag-i-inspire sa'yo. Di ba? May nagpipray sa'yo. At may nagtuturo ng godly way sa'yo. No? Paano na lang kung wala na? Di ba? Sabi ni Lord, stop, look, hindi listen. Ask! Kasama na siguro yung listen kasi nakikinig kayo ngayon. Amen? No? Ask! Di ba? Sabi dito, may magmumotive. Paano na lang kung wala? Sabi dito, Proverbs 19 verse 2, PRV version. Sabi, being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Ito yung mga excitement na yan. Na nagtutulak na yan. Wala namang masama sa pagiging excited. Pero kung hindi mo alam yung kahihinatnan ng excitement mo na yan at dadalhin ka lang yan sa maling desisyon, sa kasalanan, please, huminto ka muna. Young people, di ba? Ang daming mga nagiging teenage pregnancies ngayon, mga cases. Bakit? Excited sila kung anong mangyayari sa buhay nila, pero masisira lang pala yung buhay nila after nila doon. Excitement, being excited about something is not enough. Kahit itong mga kabataan niya, mga mahal ko yung mga kabataan niya, lagi kong pinapagsabihan niya. Diba? Hindi ko sila pwedeng hawakan sa leeg. Pero dapat mai-share mo sa kanila, mai-advise mo sila sa kanila yung godly way. Kasi importante po yan. Natatahakin niya sa buhay. Proud ako pagka mas gusto ko nag-aaral kayo mag-aaral kayo, magtapos kayo. Amen. Kayo ba natutuwa dito after how many years? Kakaroon tayo ng mga professionals kasi may mga kabataan tayo na raise up. Amen? At may mga kabataan pang mga dadating. Bakit? Kasi tinanggap nila yung salita ng Diyos. Nag-stop sila, nag-look sila, nag-listen sila, and they ask. Sinunod nila yung godly way. Ang kasunod doon, matagumpay na desisyon. Palakpakan mo si Lord. Amen? Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon, excitement. Ang lakas magtulak niyang excitement na yan. Wala namang masama sa pagiging excited pero delikado din. Sabi, fourth step. Matatapos na ako. Sabi dito, fourth step is run. Hindi, walk. Walk yan. Ibig sabihin, lalakad. Di ba? Sabi dito, ask the old godly way and walk in it. Dapat mo talaga palang lakaran ang salita ng Diyos. Travel its path and you will find rest for your soul. Rest. So kulang ang desisyon kung hindi mo naman lalakaran lahat ng pinag-aaralan natin dito sa church. Totoo to. Remember that waiting too long to make decisions can slow businesses down. Alam niyo po yun, kapag naman matagal ka mag-desisyon, halimbawa, matagal ka mag-isip, apektado ang buhay natin, babagal yan. Hanggang sa wala na tayong mararating. Ang bagal-bagal natin. Di ba? Walk. Ano sabi dito sa walk? In Hebrew. Yalak. Hirap pala mag-Hebrew, no? Parang baduy yung salita. Sabi dito, walk. Flow. Follow. Pursue. Ayan. So you need to take action. Ibig sabihin, there are two things here. There are two things. Sige, next slide. Letter A. Sabi, take action. NLT. Sabi dyan, ask the old godly way and walk in it, travel its path. So nagtanong ka nga, nag-observe ka nga, di ba? Nag-stop ka, nag-observe ka, nakinig ka nga, pero hindi mo naman pala gagawin. Galing na Lord, ano? Sinasabi ni Lord sa yung kompleto.
Nagtanong ka, nakinig ka, hindi mo naman ginawa. Kaya napaka-importante paalala sa atin, take action, walk in it, sabi ni Lord. Lakad sa tamang direksyon na napakinggan mo. May mga tao kasi alam na kung ano ang tama, pero mali-mali pa rin yung ginagawa nila. Next slide, sabi, Jeremiah 6:16. God's message yet again, go stand in the cross. So, dito tayo, the tried and true road. Then take it, sabi. Nothing will change unless you change, sabi nga. So walang magbabago hanggat hindi ka magbabago ng hakbang. Lagi matatandaan yan. Hanggat hindi mo lalakaran yan, walang magbabago sa buhay mo. So take action. Yung napakinggan mo, take action. Alam nyo po, napaka-importante ang pag-take ng risk, kaya lang ang daming tao natatakot. Di ba? And the biggest risk is to taking no risk. Pag hindi mo yan talaga tinake a risk. So lahat ng mga nakikita natin, ng mga successful na tao or businessman ngayon, hindi na ganyan madali yan sa kanila. Pero ang ginawa nila, they took action even if it is hard. Di ba? Kumbaga nag-take a risk sila. Ano yan? Yung mga businessman mo dito, ito na lang yung pera ko, yung business ko. Oh. After that, magtatay ka ng risk talaga eh. Walang business, ang business nga parang sugar yan eh. Totoo yun, kasi kasubukan ko yan eh. Pwedeng lumago yan, pwedeng hindi. Di ba? Pwedeng ako, minsan, feel ko yun eh, may mga nagsasala ng business. Huwag kayong magtawa pag may nagsasala ng business, mahirap po mga pinagdaanan yan. Di ba? Yung magre-renta ka nga lang, mahal-mahal, tapos makikita mo siya after 2 to 3 months, saka na siya. Minsan ako nalulungkot doon kasi feel ko yun eh. Kasi naging businessman din ako eh. Yung everyday kailangan mong ipunin, pambayad mo lang ng renta, pambayad mo ng ganito, tapos eventually magsasaka lang yan. Di ba? So napaka-importante yung take risk dito. Kahit na mahirap, pero ang mahalaga doon, ginawa mo. Di ba? Letter B, ano ba? Trust the process. Sabi dito. Walk in it, travel its path, sabi. Favorite na nga dating danto eh. Pero mali lang yung interpret nila dito. Ginawa nilang relihiyon. Relihiyon. Pero ito, hindi ito relihiyon. Ito yung gagawin mo talaga kay Lord. Di ba? Huwag kang matakot na lumakad kung yan ang direksyon ni Lord sa buhay mo. Divine direction niya. Trust the process even when it's hard and painful. So nasa process ang progress. Huwag mong sayangin ang panahon na may pagkakataon kapag gumawa ng tama. Next slide. Sige, bibilisan natin. Success comes to those who trust the process, stay committed, and never give up. Sabi ni Tony Casco. So ano ulit yung divine direction na binibigay ni Lord sa atin? Sa panahon na magdi-decision tayo sa buhay. Number 1, ano yun? Stop. Diba? Matalino yung marunong huminto kung kinakailangan, ihinto mo muna. Huwag pairanin yung pride. Amen? Number 2 is look, because it is wise to watch. Gawing sandata ang iyong mga mata at magkakaroon ng awareness sa paligid natin. Sapat ba yung skill mo sa mga susunod mo ipupursue? Yung pag-aaral mo, yung career mo, sapat ba yan? Yung budget mo sa mga susunod mong ipupursue sa buhay? Number 3, ano ba? Ask. Sabi nito, ask the tried and true way. Hindi malulumang yung salita ng Diyos. It is tried and true. As also the good and godly way. Ito yung lugar na kung saan pagpapalain ka ng Lord. Di ba? Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. And then number 4, ano yung number 4? Baka inatok na kayo. Di ba? Hindi mo natin ito tayo. Walk is take action. Follow the process and take risk. Alam mo yung pagsunod sa salita ng Diyos, pagsunod kay Lord, minsan hindi madali eh. Pero alam mo, pag sumunod ka, may blessing. Ang kasunod ng pagsunod natin sa Lord. Now, as I end this, the question is, paano mo malalaman kung tama ang desisyon mo sa buhay? At ano yung maaasahan mo kapag ginawa mo itong pattern na tinuro ko sa inyo? Sige, next slide. Tingnan ulit natin si Jeremiah. Sabi, this is what the Lord says, stop at the crossroad and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. Dito tayo mag-iinto sa rest for your soul. Kapatid, kapag tama yung desisyon mo, mayroon kang kapayapaan. Alam niyo ba yung kapayapaan? Peace. Sabay-sabay nga natin. Pagkitin. 1, 2, 3, go. Peace. Alam nyo, hindi pinapagabag ni Lord sa iyong konsensya yan. Ginagawa mo ang bagay ng may kapayapaan at kagalakan. Kasi si Lord ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Gusto niyo ba ng tunay na kapayapaan?
Amen? Kasi minsan ang gulo-gulo na ng buhay natin eh. Kahit na mabigat yung desisyon mo, kahit na may nag-o-oppose pa dyan sa magiging desisyon mo sa pagsunod mo kay Lord, mararamdaman mo na may kapayapaan ka sa buhay mo. Totoo yun. For example, greatest testimony ko yun sa buhay ko eh. Dati ayaw ko magpastor. Sino ba naman gustong magpastor? Di ba? Maglingkod kay Lord. Kasi nga, parang wala namang patutunguhan to Lord eh. Sabi ko yan, nananalangin ba ako Lord? Nakausap ko, tinatawag mo ba ako Panginoon? Sabi ko ganyan. Kinakausap ko si Lord minsan. Kasi nakikita ko yung buhay ng mga pastor, hindi naman ganun kaganda, di ba? Marami pagsubok, mahirap. Minsan kapos. Parang hindi ko malubos maisip na may kabuluhan pala itong paglilingkod na to. Pero kapatid, isa sa naramdaman ko nung nasa ministry ako, listen, na naglingkod ako kay Lord, isa sa naramdaman ko, yung kakaibang kapayapaan. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Palamukan niyo nga si Lord. Yung kakaibang kapayapaan na galing mismo sa Panginoon, na sa tuwing naguguluhan ng buhay ko, nararamdaman ko na dyan siya eh. Nararamdaman ko na tinatapik ako. Nararamdaman ko na may tumutulong sa akin. At doon ako susunod. Yun yung lalakaran ko, Lord. Yes, may mga mag-o-oppose sa'yo, yes. Pero bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan once na sumunod ka sa Kanya. Matuto ka lang na sumunod sa Kanya. Sige, next slide. Sabi ni Augustine, malapit naman na to. Our hearts are restless until they can find rest in you. Sabi ito, si Jesus. Totoo po yan kahit sa mga studies ng karamihan na ang heart po natin restless po yan. At saka lang makakahanap ng kapayapaan ito kapag si Lord na ang nagbigay nito sa'yo. Kahit sino pang tawang iporso mo, kahit ano pang bagay iporso mo, hanggat hindi kay Lord galing yan, mapapagabag lang yung buhay mo. Habang buhay ka, mapapagabag dyan. Magkakaroon ka lang ng troubled hearts. Pero kapag hindi kay Lord galing yan, walang katapusang troubled hearts yan. That is why our hearts are restless. Sabi niya, until they can find the rest in you. Matthew 11:28. Ito na yung last verse ko. Sabi dito, come to me, sabi ni Jesus, all you are weary and heavy and burdened, and I will give you rest. Sabi ni Lord, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Sabi, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng Panginoon. So you you are pwedeng nasa crossroad ka ngayon, at minsan pwedeng ang bigat-bigat na sitwasyon mo ngayon. Isang maling desisyon mo, pwede mong pagsisihan habang buhay, kapatid. But one wise decision can change the trajectory of your life forever. Tandaan mo yun, kapatid. Huwag kang magdesisyon kapag pagod na pagod ka na. Huwag kang magdesisyon kapag magulo yung isip mo. Kaya sabi ni Jesus dito, come to me, all you are weary. Sabi dito, and burdened, and I will give you rest. Sabi ni Lord. Unahin mo yung rest mo dapat kay Lord. Dapat may rest ka rin kay Lord. Makapagod ka na eh. Hindi rest kung saan-saan ang hanapin mo. Yung rest na yan, hindi kung saan-saan, hindi kung sino-sino, kundi kay Jesus mo lang matatagpuan yung rest na yan. Amen? Sabi dito, naniniwala ko, kaya mo napakinggan yung word na to, dahil may malaki kang desisyon ngayon na babago sa buhay mo. Sabi dito, walk in it. Trust the process. Sige, I want you to close your eyes right now. Who wants the promise of Jesus today? Kung gusto mo yung promise ni Lord na yan sa'yo. Gusto mo bang pangako ni Lord na magkaroon ka ng rest sa kaluluwa mo? Parehas yan sa sinabi ni Jeremiah. You will find rest for your soul. Sinabi yan mismo ni Jesus sa Matthew. Sa New Testament para sa atin, you will find rest for your soul. Inulit muli yun ni Lord. Napaka-importante na salita yan. Inulit muli yan. Sa New Testament, inulit-ulit ng Panginoon yan. Kasi naiintindihan niya yung kalagayan mo. Restless ka. Pagod ka. Ganyan kahalaga ang message na yan. Bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan at katalinuhan. Kung nararamdaman mo na kanina ka pa kinakausap ng Lord, sinasabi mo, Lord, inaamin ko. Inaamin ko na niligaw ako. Inaamin ko, pagod ako. Hindi mo na alam yung gagawin mo sa mga nangyayari sa buhay mo. Kapatid, magpasalamat ka sa Diyos dahil buhay ka ngayon. Malinaw na dahilan yan, may nais pang gawin si Lord sa buhay mo.
Yes, maraming pagkakamali, pero may pagkakataon. Hallelujah. May pagkakataon ka pang maitama lahat yan. May maganda ka pang magagawa para kay Lord. Give your life to Jesus. Kung ito yung nais ng puso mo, magpakumbaba ka ngayon kay Lord. Habang nakapigit ka kapatid, lapit ka kay Lord. Kung first time mo ngayon, nag-umpisa ka sa Panginoon, kung matagal ka na at gusto mo mag-recommit, kapatid, mananalangin tayo ngayon sa Panginoon. Give your life to the Lord. Masusumpungan mo yung tunay na kapayapaan kung lalapit ka sa Panginoon. Make it your personal prayer. Sige, mabilis lang to. Simpleng prayer lang to. Pero pag sinampit mo to ng buong puso mo, malaki ang magagawa ang desisyon nito sa buhay mo. Sige, tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. Lord, starting today, be the Lord of my life. Save me in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, tatayo tayong lahat. Hallelujah. Gusto kong mawit muna tayo. Hallelujah. Sa Panginoon. Hallelujah. Habang mawit ang music team, gusto kong magpuli tayo ngayon sa oras na yun. Kapatid, kung pinanalangin mo yun ang buong puso, nag-desisyon ka na sumunod sa Panginoon. Again, ito yung pinakatamang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. And it will totally change the trajectory of your life. At ngayong oras na ito, bago tayo aawit sa pagsamba sa Panginoon, malinaw sa iyo na nasa iyo na si Lord at na mahinga ka sa presensya niya ni Lord sa oras na ito, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, umpisahan mo nang magtanong. Ask, sabi dito, start asking. Umpisahan mo nang humingi ng tulong at lakas ng loob kay Lord. Remember, the step of the righteous man are ordered by God, sabi po. And then, sa oras na ito, simulan mo humingi ng tulong sa Panginoon habang nakapikit ka. Hallelujah. Father in heaven, I pray that you bless this person, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. I speak for wisdom, Lord. Lord, humihingi po kami ng tawad sa mga maling desisyon namin sa buhay, Panginoon. Ikaw po ang masunod sa amin, O God. Oh, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hallelujah. Oh, acknowledge Him in all your ways and you will make your path straight. Sabi po sa Bible. Lord, I pray, Lord, that you give them peace, Panginoon. Lahat ng mga anak mo na lalapit ngayon sa iyo. That you give them wisdom, Panginoon. Itama mo, Panginoon, ang mga direksyon ng kanilang buhay. Hallelujah. Itama mo, Panginoon, ang direksyon ng buhay namin. Creation suddenly are taking a sing song to the Lord. The thousand live one rise, then from north, yes Lord, to south. Sige, lumapit ka sa Panginoon. East to west, with their cries, amen. Sige, magnify si Lord sa buhay mo. Hallelujah. Si Lord yung kailangan mo ngayon. Si Lord ang magbibigay ng rest sa'yo. Where the whole earth echoing. Sige, pwede tayo sumabay sa kanta. Let's worship the Lord. His name will mercy and sky. Yes, Lord. From rivers to Damas. Yes, God. I pray that you give him wisdom, Panginoon. Lahat na lumalapit sa iyo. Yes, God. Oh, yes, God. Oh, sige, hallelujah. Let's worship God. Tama mo yung tinatahak mo sa buhay mo. Magnify si Lord sa buhay mo sa oras na ito. Umikilos ang Panginoon. Sige, magbibigay siya ng peace sa'yo. Oh, itatouch yung buhay mo ngayon. Rising. Sige, hallelujah. Let's worship Him. Ngayong oras na ito, humingi ka ng tulong kayo. Humingi ka ng tulong kayo, Lord, sa pagdedesisyon mo. I pray, Lord, for wisdom. Hallelujah. Oh, oh, yes, Lord God. Sige, habang nasa presensya ka ng Panginoon, simulan mong sumambas at manalangin. Hallelujah. May pinapagaling at binibigyan si Lord sa oras na ito ng kapayapaan. Hallelujah. Ng kalakasan. Hallelujah.
the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. You are not making decisions out of nothing. You are making decisions out of wisdom. Galing yan sa Panginoon, kapatid. I pray that may these people, Panginoon, find rest for their soul, Panginoon. Lord, masumpungan namin ang kapahingahan galing sa iyo. At maranasan nila, Lord, yung tunay na prosperity, Panginoon, ng buhay na galing sa iyo, Panginoon. Tunay na kapayapaan na galing sa iyo, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo ngayon na tinuro mo sa amin. Huwag sanang agawin ito ng kaaway sa buhay namin. Hallelujah. May sa pamuhay namin ito, mag-take risk kami. Stop, look, ask, Panginoon, and walk in it, Panginoon. Lalakaran namin, Panginoon, kung ano yung pinapalakaran mo sa amin. Dahil hindi kami nagkakamali dito. Hindi kami magkakamali dito. Ito yung way, true and right way na dapat namin lakaran sa buhay namin. Salamat, Lord God, sa mga tinuro mo. Salamat sa mensahe na ito. Hallelujah. At sa mga oras na ito, kapatid, sige, pwede ba itaas yung kamay mo? Hallelujah. Sasayahan lang natin ang ating napakinggan. And let us ask God right now to bless you. Dahil ang tunay na pagpapala ng mga taong nakinig, yan yung tunay na pagpapala kung pinakinggan mo ito at isa sa pamumuhay mo kanya salita. Right now, sige, habang nakataas yung kamay mo sa Panginoon, people of God, I want you to receive the blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time the man of God declare it, believe it, and it shall be yours. Sige, sa mga oras na ito, hallelujah, may the Lord bless you and take care of you. And may the Lord be kind and be gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings, Panginoon, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan na, sige, habang distribute yung ating, it's our first Sunday of the month. Ito po yung kauligan na kasanayan namin na every Sunday of the month meron po tayo tinatawag na Communion Fellowship. Amen. Pero kung bago pa lang kayo or hindi nyo pa talaga naiintindihan ang salita ng Diyos or hindi nyo pa tinanggap si Jesus, please pwede po hindi kayo mag-take muna nito. Kasi sa Bible po, pinapatake nito yung mga disciple talaga ng Panginoon. Yung mga seryosong sumusunod sa Kanya. Magbigay po tayo ng reverence sa gawain na ito. Pero may pahabol po ako. Kung tinanggap nyo kanina, nagpatanggap ako kay Lord, sumunod kayo sa panalangin ko ng totoo, tinanggap nyo si Jesus. You are allowed to take this communion. Sige, pwede po natin itaas ang ating ostya. No? At mananalangin lang po ako. Salamat po Diyos. Salamat po sa ginawa mo sa oras na ito, Panginoon. Ang aming iti-take ngayon, Panginoon. So, visit po, Lord God, ang iyong katawan, Panginoon, na nagkatawang tao ka, Panginoon. Isa kang Diyos na nagkatawang tao, ibinigay mo ang iyong sarili para sa amin. Nasaktan ka, Panginoon, at pinatay, Panginoon. At naging hain para sa amin. Salamat, O Diyos, dahil dito nagkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sumisimbolo, Lord, ng katawan mo, Panginoon. Inabot mo kami, Panginoon. Ninais mo na makasama kami dahil mahal mo kami. Salamat, O Diyos. Pagpapala, Lord God, sa mga lahat na magtitake nito, Panginoon, na yung mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo mo lahat. Sige, taas naman natin ang ating saro. Father, Panginoon, we thank you, Panginoon, sa saro na ito, Panginoon, na sumisimbolo, Panginoon, yung blood, Panginoon, bilang covenant sa amin, Panginoon. Lord, yung blood na ito, Panginoon, na tumagas sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na enough, Panginoon, para linisin ang kasalanan namin, Panginoon, sa sanlibutan. Salamat, O God, dahil nilinis mo ang bawat isa sa amin. Lord, madumi kami, marami kami pagkakamali, pero mahal mo kami, kaya mo ginawa ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagliligtas mo sa amin. Pagpapala, Lord God, sa lahat ng iyong mga anak, Lord, na magtitake nito sa kanilang buhay. Kung aming samot dalangin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo mo lahat. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sino pong na-bless? Hallelujah. Malakpakan ka natin yung sa Panginoon. Bago po tayo matapos, gusto ko lang po na mag-welcome ulit. Meron na ka lang itang bago kasi nakaugalian namin dito kapag na may bago. Pinag-pray natin. Pwede ko pa mayaya yung sarap. Sister, Joanna ba? Joanna, hindi ka mag-pray lang kita. No? At ikaw na, gusto mo? Nahiya siya. Nahiya.
galing. Palakpakan natin, amen. Kapatid mo ba? Amen. Kakabataan siya. Praise God. Wala na po bang bago? So, paraan namin ito, pagpamahal namin. No? Hindi mo man kami makausap na nang sa amin, pero paraan namin ito para express it. Even pag-pray na kayo, receive niyo yung blessing, guidance, guidance. Sige, pihit na tayo. Pwede natin extend ang kamay sa kanila. Mag-pray naman po ako. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa mga bago, Panginoon, na narito, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy mong ginagamit, Lord, yung church na ito para pangaral, Lord, yung salita. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi ito aksidente, kaya sila nandito, kundi itinulot mo ito, Panginoon, sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa mga ginamit ng tao, nag-invite sa kanila, o kung ano pa mga bagay para nakarating sila dito. Kasi alam ko, Panginoon, na inalaw mo ito, Panginoon, na makapakinig sila ng salita ng Diyos para sa kanilang kaligtasan, Panginoon. I pray for their lives, Panginoon, ano man kanilang ginagawa, Panginoon. Pagpalain mo ito, pag-aaral, trabaho, Panginoon. Pamilya nila, Panginoon, I pray, Panginoon, declare blessings sa pandem, Panginoon. Ano man ang gawin nila, maging pagpapala ito, Panginoon. At through them, Panginoon, hindi lang sila lalalim, Lord, sa pagkakilala nila sa iyo, kundi magsiserve din sila, Panginoon, at maiintindihan nila yung word mo. At through them, marami din makakakilala sa iyo bilang tagapagligtas. Salamat, Lord God, sa oras na ito. Amin po binabalik sa iyo lahat, Lord God, ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ay, teka lang, pwede ba pa-picture? Sino may ano dyan? Siguro picture na. Ayan. I-send mo na ng messenger. Ayan. Okay lang din naman yung post. Ayan. Sige, tingin na kami. Walang camera. Wala bang camera?